Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, on diary entry number 1183, Oh Jesus, I want to live in the present moment, to live as if this were the last day of my life. I want to use every moment scrupulously for the greater glory of God, to use every circumstance for the benefit of my soul. I want to look upon everything from the point of view that nothing happens without the will of God. God of unfathomable mercy, embrace the whole world and pour yourself out upon us through the merciful heart of Jesus. O Jesus, nais kong mabuhay sa kasalukuyang sandali na mamuhay na parang ito na ang huling araw ng aking buhay. Gusto kong gamitin ang bawat sandali ng maingat para sa higit na kalwalhatian ng Diyos, na gamitin ang bawat pangyayari para sa kapakinabangan ng aking kaluluwa. Gusto kong tingnan ang lahat mula sa punto ng pananaw na walang nagaganap na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Diyos na hindi maarok ng awa, yakapin mo ang buong mundo at ibuhos mo ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng maawaing puso ni Jesus. To live in the present moment, to live as if these were the last day of my life. Bata pa si Faustina at this day, at that day, she was 32 years old. Bata pa pero dahil nga may sakit siya, she thought that her days would be over. Mabilis na lang. Alam niya yun. And so she wanted to make use of the last days, yung mga natitirang araw niya. Mga isang taon pa po ito na mahigit. So, mga 15 months more or 14. At dahil konti na lang yun, tirang oras niya, lahat ginagawa na niya eh. Yung pag sinabi kasing as if this were the last day, yung kumbaga nagkukumahog, naghahabol ka na, you're beating the deadline, parang meron kang trabaho na kailangang tapusin and ang dami po pang kailangan gawin, di ba? So, yun yung usually ginagawa natin, yung sa cramming stage natin, lahat na yan, no? So, makikita mo naman kahit tayo ay nasa cramming stage na nakakatapos naman, nakakaraos naman. And so, ganito din, pag last days of our life, although hindi mo pa alam, tayo, no? Hindi natin alam kailan ang katapusan natin. Maybe mamaya, an hour later, maybe bukas, maybe in a week, in a month, next year, in the next few years, we do not know. Pero, let's treat every moment as if it is the last kasi the thief would come at an unexpected hour. Hindi natin alam yan kailan darating ang magnanakaw sa bahay. And so, ang pwede lang natin gawin ay maghanda. Paghandaan ang pagdating ng magnanakaw. Yung bahay natin, ingatan natin. No? Gaya din ng pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Pero ang pinakamaganda, gawin natin ang lahat ng pwede natin gawin. Because on the last day would be the accounting period, magsusulit tayo. Anong ginawa mo? So, ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ano na ba ang nagawa mo?
para sa kalwalhatian ng Diyos, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ay, ako, lagi ako gumigising ng 3 a.m. nagdadasal sa mga kaluluwa. Okay, good. But would that be all? Yun lang ba ang kaya natin gawin? So, because this is the last leg, no? Huling ano na, huling mga hakbang na lang. So, marami ka pang pwedeng gawin. You cannot say pa relax na lang, no? Kasi retiring age or sabihin natin nakapag-retire na. So, relax na lang, no? Pwedeng relax ka na lang dun sa lahat ng mga physical and activities mo related to this world. Pwedeng boss-bossan mo yung pagsha-shopping, boss-bossan mo yung pamamasyal, no? Napakaraming bagay na pwede nating gawin na mas kapaki-pakinabang. Even if you would say you have labored all your life, nagtrabaho ka, yun, no? Nagtrabaho ka, para kanino ba ang trabaho mo? Ang trabaho mo ay hindi naman para sa Panginoon, kundi para sa pamilya mo or sa sarili mo. Para dun yun. But because we are on the last leg, iisipin mo na ngayon ay hindi na para sa pamilya mo, sa sarili mo, di para na sa ibang tao. But it would have a direct effect on your soul. So kapag nagla-last leg ka, iniisip mo na kahuli-hulihan mo na to, gagawin mo na yung mga pagkukulang mo, maitutuwid mo na. So maganda, nagbabayad ka pa rin sa mga utang mo kasi marami pa tayong utang sa Panginoon. Kung ang ginawa mo all your life, magtrabaho ka, magturo ka, or nasa opisina, kung ano man trabaho mo, no? 8 days, 8 hours a day, and then bunga naman ang mga pagpapagal mo, pero ang bunga ng pagpapagal mo ay mga material provisions lamang. Kumustahin mo ang sarili mong kaluluwa. Anong inabot ng kaluluwa mo? Kaya marami kapag nagre-retire, marami ako naririnig, ano? Nagre-retire sa mga bukid. Eh, paano kung wala namang bukid, no? Pero yung pagre-retire sa bukid, yung pagsasaka, it is going back to the earth. Eh, saan ba tayo, pag namatay tayo, saan ba tayo babalik? Di ba yung katawang lupa natin, babalik sa lupa. That is why merong ganong tendency, no? Magsaka, mag-garden. No? Because the soul is thinking that it would soon go back to the earth, be one with the earth. Kaya nagsasaka. But, isipin natin, yung katawang lupa lang natin ang babalik sa lupa. Pero ang ating kaluluwa, saan babalik? Hindi naman ito babalik sa lupa. The soul will move forward, babalik sa kanyang tagapaglikha. So, anong gagawin mo? Ang kaluluwa mo ay magsusulit, so kung may mga utang, bayaran na. And if you could not remember or recall all your sins, all your debts, then consciously make a payment. Kung meron kang separation pay, kung meron kang retirement pay, gamitin mo na yon pambayad sa mga utang ng kaluluwa. So, hindi mo na lang yung gagamitin sa bakasyon, pamamasyal, out of the country, no? Okay lang yun. Hindi ko sinabi huwag mong gawin yan. But, the payment, kailangan isama mo yung payment for the soul. Pagbabayad po. Kasi, hindi mo na ma-account lahat yan eh. Hindi mo na maaalala lahat ng utang. So, part of it should go to the, uh, yun nga, ano, pagbabayad ng utang. Consciously. So, you may contribute to charitable institutions, you may
You may on your own feed the hungry, help the visit the sick, whatever, no? You use your resources, yung mga natitira mong resources, not just for yourself or your family, but for your soul. Gagawin mo na yan, pambayad na rin yan, part of it or portion of it should be allotted to paying your debts, kung ano man ang utang. I'm not referring to the financial debt, but there are debts, mga utang na di na natin naalala, and money can be used to pay these debts. No? Paano mo babayaran yun nga, charitable works. And aside from using your resources, your money to pay your debts, you can do works of mercy. Ikaw mismo, spiritual works of mercy. You can serve in the church. You can be member of the apostolate. You can teach. If you're a teacher, marami yan, alam ko, no, nagka-catechists. So you use the remaining time in your life for a good purpose. Huwag kayong tutulad doon sa mga ang isip lang ay nakafocus doon sa kung papaano, ah, kung papaano pakikinabangan yung pinaghirapan nila. No? Parang, pinaghirapan ko to, so I have the right, no, para gamitin ito, para magkaroon naman ako ng ano, no, ng comfort, no, matamasa. Walang problema doon, basta huwag mong gamitin lahat para sa katawan, no? Sa need of the body, kundi need of the soul. So live our life as if it were the last day or the last days, because we do not know when that clock would strike.